naimbag nga aldaw kada kayo amin. Tampok sa palabas natin ngayon mga ka-FX, ang part 2 ng ating Cagayan Adventure. Sa huling episode ay nasaksihan nga natin ang mga natatagong ganda ng mga bayan ng Igig at Peña Blanca, Cagayan. At ngayon naman ay itutodo na natin ang ating 100% lakas dahil tutungo tayo sa pinakatuktok ng hilagan silangan ng isla ng Luzon. Kung saan makikita ang mga naggagandahang tanawin na sobrang nakakapanghanga sa taglay na likas na yaman. Umay kayo dito, hoy! Let's go and explore the majestic and breathtaking views of Santa Ana, Cagayan. This is FX Adventures and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us. Let's go! Mula sa 10 to 12 hours ng biyahe from Manila to Igig, Cagayan ay madadagdagan pa ito ng 2 to 3 hours of land travel para marating ang bayan ng Santa Ana. Diretso lang sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway. May shortcut din na madadaanan dito, ang Magapit Mission Road. At kapag narating mo na ang Dugo, San Vicente Road, ay dumiretso lang hanggang sa makapunta ng Santa Ana, Cagayan Welcome Arc. Abante lang ng mga ilang minuto at mararating mo na ang barangay ng San Vicente. Nagtatanong pa lang po ate. Pag live po ito, mas mahal pa po, sir. 1.8 po isang kilo nito pagkabuhay na. So yellow pin. Yellow pin doon. Pwede ba Good morning! Ngayon, tayo ay nandito na sa San Vicente Port ng Santa Ana. Tara at simulan na natin ang today's adventure. Para makabisita sa mga tourist spots dito, ay kailangan pumunta sa kanilang registration area. Nakadepende ang presyo ng package tour sa kung anong mga lugar ang mga trip mong puntahan. Sa oras na ito, ay pinili namin ang opsyon na ito. Umpisa na ng paglayag. Sa puntong ito, mula sa mapayapang tubig sa daungan, ay nagbago sa maalon na karagatan. Ang parte kasi na ito ay open sea. Ibig sabihin ay malayo na ang distansya ng isla na ito sa katapat na baybayin.
Halong takot at pangamba ang naramdaman ko sa mga oras na ito, mga ka-FX. Pero nang ibabaw pa din ang paghanga ko sa naggagandahang tanawin. Welcome to Palawi Island. Para sa unang destinasyon, ay tuktusin natin ang kabigha-bighaning isla na ito. Unahin na natin ang Cape Engaño. Pero bago yan, ay kailangan magbayad muna ng entrance fee at mag-hire ng tourist guide. Ang Palawi Island ay isang isla sa Santa Ana, Cagayan na idineklarang protected landscape and seascape. Makikita dito ang iba't ibang uri ng species ng mga halaman at hayop na makikita lang sa iilang lugar dito sa Pilipinas. Sa lugar na ito ay makikita ang isang lighthouse o parola. Pero para mapuntahan ito ay kailangan akyatin ang burol at mag-trekking ng 15 to 20 minutes. Nag-hiking na kayong dalawa. Isa sa pinakamagandang tanawin dito sa Santa Ana ang mga landscape and seascape dito sa Cape Engaño. Pakiramdam ko ay bigla akong napunta sa mga lugar na napapanood ko lang noon sa telebisyon. Parang yung sa Avatar. Ito daw yung dating flagpole. Tama. Shadow clock. Ba't nawala? Tagal na rin po kasi. Hindi na ina. Tsaka ito sir, hindi siya, ang Philippine time na siya. Ito, bala ito yung base po siya. Kanya. Ito yung shadow clock na po yung oras. Ang galing. Hi guys! Welcome to Please click like and subscribe. Ipinagbabawal ang pag-akyat sa mismong tore para sa kaligtasan ng lahat. Pero bukod dito, ay makikita din sa tuktok ng burol ang mga labi ng mga dating silid kung saan nagtatrabaho ang mga dating namumuno at mga manggagawa ng parola. Ay, talagang nga namang kaengga-engganyo ang Cape Engaño.
Sa dami na ng pinagdaanan ng ating bayan, isa lang ang sigurado ako. Hindi ka mahirap mahalin, Pilipinas. Itong bayan na sinilangan ay isang kayamanan na para sa akin na masaksihan ang angkin mong kagandahan. At sa 7,641 mga pulo na iyong taglay, ay marami pang rason para mas mahalin ka. Alam mo ba? Taong 2017, idineklara ng CNN Travel bilang ika-10 sa top 100 best beaches in the world. Sa sunod na taon ay idineklara naman nila na ika-3 sa best beaches and islands in the Philippines. Ito din ang isla kung saan ginanap ang reality show ng Amerika, ang Survivor. Hindi lang isa, kundi 2 season ang ginanap dito. Ang Survivor Blood versus Water at Survivor Cagayan. Yan lang naman ang Palawi Island. Dahil sa likas na yamang taglay ng isla na ito, ay hindi na nakapagtataka ang mga karangalan na natanggap at matatanggap pa nito. Binansagang landmark ng Palawi Island ang Cape Engaño. Ang Faro de Cabo Engaño ay isa sa 4 na parola o lighthouse na itinayo noong Spanish colonial period. Inumpisahan ang pagtayo nito noong Setyembre 1888 at natapos taong Desyembre 1892. Ang Cape Engaño Lighthouse ay naging tirahan din noon ng pamilyang Hamorabons. Sila ang mga tagapangalaga ng parola sa nagdaang mga taon. Ayon din sa kanila, ang pangalan ng parola ay galing sa mga mandaragat na Espanyol na mga nabighani dito. Kaya ito ay tinawag na Cape Engaño. Kapansin-pansin din dito ang mysterious island sa gitna ng karagatan. Ito ang Dos Hermanas Island. Ang salitang Hermana ay nangangahulugang sister o kapatid na babae. Dahil meron talagang kapatid ang isla na ito na matatagpuan sa kabilang dulo o hilagang kanlurang bahagi ng Luzon Island, ang Dos Hermanos Island ng Pagudpud, Ilocos Norte. Hermanos means brother. May enjoy mo lang ang view ng misteryosang Dos Hermanas Island dahil hindi ito maaaring puntahan. Wala kasi itong ligtas na shoreline na pwedeng pagdaungan ng mga bangka. Sa pagbaba namin ay mas naging klaro na ang kalangitan. Magandang panahon para ituloy ang paglayag.
Punta Verde ay parte ng Palawi Island kung saan pwede mag-trekking para puntahan ang isang tourist attraction nila dito. Pero bago yon, ay kailangan pa din muna magbayad ng entrance fee at kumuha ng inyong tourist guide para mapuntahan ito. Parang mangrove siya na ano. Ako, mangrove. Malinis yan. Parang crocodile din. Ah, wala po. Malinis yan. Pwede mo. Yung mga bata po, palagi naliligo dyan. Lagi sila naliligo. Mababaw lang po kasi yan pag Sige, local. tingnan mo yung step mo. Ay, tubig, ano dagat yun? Opo, naghalo na po yung tubig dagat tapos tubig taba. Brackish. Brackish. Wow! Kaya prox may goldfish. Talaga? Joke lang, wala. Ish. Ush. Okay na yun. Baka Mini vlog. Ish. nasa akin. Baratubot. Pangalan ng falls po. Medyo madulas lang dito. Okay na tayo kay ate. Thank you po ate. Ay, pagbuhay tayo din sa ano. Ay, oo nga pa. Ay, ako na pala. Yoy, oh. Para sa huling destinasyon ng ating Cagayan adventure, let's swim and chill sa Malaparaisong Angit Beach. Perfect place para sulitin ang ating boat ride. Malawak at maaliwalas ang dalampasigan dito. Hindi pa develop, kaya ramdam mo ang natural na ganda ng kalikasan.
dahil kasama na ito sa package tour namin, ay hindi na kami nangailangan magbayad ng entrance fee para makadaong dito. Kung gusto mo naman ng overnight stay, don't you worry dahil may resort dito na mayroong accommodations at amenities kabilang ang mga water sports na sure na may enjoy mo. Sa paglayag namin pabalik ng San Vicente Port, ay sinulit ko ng pagmasdan ang napakagandang kapaligiran na ito. Wala pa rin talagang tatalo sa tanawin ng kalikasan sa gitna ng mapayapang karagatan. Pasasalamat sa Diyos na masaksihan namin ang lahat ng ito habang kami ay ginawang ligtas sa nagdaang mga oras. Natapos na naman ang isang gala natin mga ka-effects. Sa mga nasaksihan natin ay one of a kind talaga ang probinsya ng Cagayan. Malayo mang puntahan, ngunit mapapawi naman ng napakagandang kapaligiran. Marami pa ang lugar dito sa Cagayan ang hindi natin napuntahan mga ka-effects. Sa susunod ay iisa-isahin natin yan. Pero sa ngayon ay hanggang dito muna. O paano mga ka-effects? Hanggang sa muli nating paglalakbay. Paalam!